Nag-try na naman po si Super Grandmaster Wesley So sa pangatlong pagkakataon na makapasok dito sa qualifying ng play-in ng Chess.com Open 2026 na ang nakaharap niya dito ay ang batang pambato na naman ng Iran, 15-year-old Sina Movahed. Talagang matunog na matunog ang batang ito. At isusunod naman natin sa pangalawang laban, ang laro naman ni Dubov na talagang matindihan din, ano? Pero bago natin pasadahan yung mga yan, mga kamatsats, sagutan muna natin ang puzzle hatid sa atin ng Internet Chess Club. Nitong nakaraang upload lang po natin, ito po yon, it's white to play. Congratulations sa mga nakakita ng napakalakas na tira. Medyo positional pero ang tira po ito, Knight H5 para i-pressure ang pawn sa F6. Tapos, dahil ang pawn ay nadidepensahan ng Knight, tanggalin ang Knight. Capturein yan at palaglagin ang pawn sa F6 at dito po naparesign ang black. Bakit? Kasi kung aalis po ang queen, halimbawa ilagay dito, paki-imagine nyo na lang po, mayroong rook takes H6 check, iilag ang king, lulundag ang knight check, iilag ang king, tapos susundutan ng tori doon, mamamatchas ang king sa F8. Ayun po. Kung kakainin naman po itong tore, kakainin lang ng knight. May threatening matchas pag umalis ang tore, pag kinain-kain, unstoppable promotion din po. So, pasensya na kayo, maraming mga bilog-bilog, pero yun ang solution. Alright, unahin po natin sa bakbakang Movahed White, black dito si Wesley So. Ang ginawa po, nag-E4. Sinabayan ni Wesley ng Sicilian. Knight F3, D6, D4, very common. Natural open Sicilian, pero dito, grabe ang tinira ng batang ito. Bishop D3, yan ang pinangdepensa sa E4. Ang madalas po nating makita, ang napaka-natural Knight C3, yan ang pinangdidepensa. Tapos sitirahan ni Wesley for sure, ng Sicilian Najdorf. Pero dito, nag-Bishop D3, yan ang pinangdepensa sa E4. At tinirahan ng Knight C6, Bishop E3 lang, dinepensahan ang Knight. Nag-G6, ayun. Hindi na po nag-Najdorf formation dito si Wesley. Kapag nag-G6, yan ay pa-Sicilian Dragon formation. Nag-Castling, Bishop G7, C3. C3, bakit kaya? Gets ko na. Kasi po mga kamatsas, mayroon paparating na Knight G4. Iti-threat ang bishop, pabubuksan ng diagonal, may tensyon, sa Knight D4. Ayun. Na dito talagang ini-invite talaga ng black na kumbaga maaari na yung white ay kumapture sa Knight C6 tapos yung B mapupunta sa C6, which is very good sa black mga kamatsas kasi po makakapagdagdag control sa sentro. Napakaganda nun sa black. Kaya ginawa dito ni Sina, in-extra support niya muna yung Knight at nag-Knight G4. Tinuloy pa rin ni Wesley ang pang-iilang, inatake po ang bishop at yan ang lumalabas na novelty din sa laban na ito. Bago po. Kasi ang palagi ang ginagawa dito, madalas tatlong laban ang nakatala, castling lang po. Castling. Yan ang natural eh. Pero itong Knight G4 ay masasabi na pong bago. Nag-Bishop C1 lang para hindi makain ng bishop. Importante po kasi ang bishop sa opening kagad, no? Hindi basta-basta pinagpapalit sa knight yan. At nag-castling. Ayan, dito kaunting kaalaman lang po mga kamatsas. Kung mapapansin nyo, dalawa na ang naka-atake sa Knight D4. Yan, especially sa mga ibang beginners na nanonood ngayon. Pag kinain po kasi at matakam na akala ay lamang ng isang pawn ay isang malaking kamalian dahil mayroong Queen A4 check, double lipad ang bishop. One piece down, maliwanag ang black dito. Kaya, ingat tayo mga kamatsas sa mga libre-libre. Kailangan isipin munang mabuti kung ito ba ay safe sa atin. At dito kinaslingan lang po ni Wesley. Nag-H3. Ayan, pinaatras na. Umatras uli. At nag-Knight D2 develop. D5. Ayun. Sa ganitong pagkakataon mga kamatsas, huwag kayong kakain ng, kung may tutukan, kakain kayo dyan. Huwag matutulungan lang ang white na mabuild ang strong center. Okay? Hindi ko may mga tutukang pyesa, kain tayo ng kain. Consider na kailangan pabor ba sa kalaban o sa atin, di ba? So itong D5, pagpapaluwag ni Wesley kaya umistrike na kagad siya sa sentro. Maganda po sa black yan. At kinapture na. Takes.
nag-E5. Ayun, okay? Knight D7 atras, binalikan ng atake ang pawn. At in F4, obligado naman yan, only move para mapanatiling wag bumagsak ang pawn E5. At dito po nag-Knight C5 si Wesley, inatake ang bishop, binadmoban nga lang ng computer. Bakit po? Kasi ang gusto ng computer, wag nang patagalin ang matigas na E5, basagin kagad. Yan po ang gusto na dito. Siyempre, mauobliga na kainin ang pawn sa F6, tapos knight takes F6. Ayan, kung matatandaan nyo po sa mga laro ko sa Hyper Accelerated Dragon, ginagawa ko rin yan kaagad, no? Immediately kapag may pawn E5 ang aking kalaban para wag nang tumagal, wag nang tumigas, ang pampaipit kasi yan pangpabara ng bishop. Okay, F6 kagad mga kamatyas, balik po tayo. So sa F4 na ginawa, pero nag-Knight C5 dito. Si Wesley, umatras lang at nag-Queen B6. Ayun, mayroong threat doon sa King. Magda-Knight B3 yan, check, kukuhanin ng tore, kaya obligadong iiwas talaga ang King. At dito, nag-Bishop A6, inatake naman ang tore. Ayun, sunod-sunod, sinasamantala ni Wesley yung mga tempo-tempo na makagulo at makaatake, nag-Rook F3 at binadmo ba naman ng computer ang tira ni Movahed. Dapat daw po ang tira ay Rook E1, dito lamang. Okay, pero kasi dito sa Rook F3, nakailag na at the same time, pinoproteksyonan din ni Sina na huwag makatungtong ang knight sa D3. Yun din kasi sinasaalang-alang Versus sa Rook E1 option, parang may knight D3. Nakakagulo sa isipan nga yan. Annoying, no? May pasok So, yan ang nakikita kong ibig sabihin ba't ginawa. At nag-Rook A D8. Ayan. Ito naman po ang basa ko dito, no? Ang gusto ni Wesley, malakas din naman talaga mag-D4. Imagine niyo maka-D4 dito and magkaroon ng takes-takes, yung tore magiging superb control ang D-file. Tapos, papatungan pa ng battery. Ay, nako. Parang nasa kanya ng lahat ang napakagandang control. Nasa block ng lahat na kay Wesley na pag nagkataon. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, wag nang patagalin ang nagbabarang pawn sa bishop, EF6 kagad. Basagin kagad sa lalong madaling panahon. Ayun. Para magamit ang bishop kagad. Napaka-importante kasi ng role ng diagonal bishop po na yan. Balik tayo sa Rook A D8, nag-Knight B3. Bagamat maganda po ang ideya ng Rook A D8 to play D4 break, pero mayroong sapat na gagawin ang puti para hindi ganun kalakas ang dating ng pa D4. Kagaya niya, nag-Knight B3, hindi maka D4, kakainin lang yan. Nag-Knight E4, pumasok si Wesley. Isa rin pong napakalakas na tira na kapag kinain, magkakaroon ng discovered attack papunta sa queen, hanging pa ang rook sa F3. Ayan, paki-imagine nyo po, no? Nag-bishop E3 muna, inatake ang queen at nag-queen B8 umilag, nag-queen G1. Ayun, naku, talagang panang-pana. Gustong panain ang pawn sa E7, nag-rook D7 muna si Wesley, kailangan depensahan, at nag-rook E1. Okay, para yung tore magamit, may role, nilagyan po o nilagay sa e-file, okay, at timing na gustong kakapturing din yan pero tina-timing lang. Nag-bishop to C4, okay, para walang, pagka ganun kasi kain, hanging pa yung tore, mahahang yung knight, makakain yung isang pawn. So parang itong bishop C4, pampigil sa kung nagbabalak man ng puti na kainin ang knight sa E4. At kinain pa rin talaga. Kinain, grabe, may in-between pala na gano'n na tira, no? May pangpalaman. Nasa gitna. Imbis sa tore ang gamitin na tira dahil nakatreat, may knight C5. What a perfect timing ng knight C5. Nag-rook D5 naman dito si Wesley. Okay? Hindi masasabing threat kasi may depensa naman. At nag-rook F2. Ayan. Kasi po dito mga kamatyas, kung ang pipiliin ng puti ay knight takes pawn, mayroon din namang queen takes B2 na pangit yan sa side ng white. Bakit po? Mahahati kasi yung pawns Hindi na solid yan. Ako, anytime, baka tamaan yan at bumagsak yung mga pawns na yan. Kaya sa pag-iingat lang din sa pawn structure, nag-rook F2 lang para depensahan ni Sina. At yung pawn sa E4 ay nananatili pa rin namang hanging at ita-timing na kuhanin yan. Bishop D3, syempre hayaan ba naman ni Wesley na kuhanin ng ganun-ganun lang yan? Dinipensahan. At nag-bishop D4. Bishop D4, bakit kaya nag-bishop D4? Okay, knight takes E4 ang threat. Okay, kasi na-open na yung tore.
Ayun. Kasi kahit bad move mga kamatsas, napaka-importanting nababasa natin ang kahulugan ng tira. Kaya nag-bishop d4 to open up the rook para mag-knight takes e4 na mapabagsak ang pawn sa e4. Pero kung accurate ang pag-uusapan, dapat daw po ay rook to d2. Yun lang. Kung ako puti dito, mas madali ko maunawa, mas madali ko matanaw yung bishop d4. Totoo lang, no? Mas practical ito sa human side. No? Kumpara sa rook dito na parang walang dating eh. Kasi kung kakainin to, dipensado naman ang bishop ah. No? Questionable eh. O, balik tayo sa bishop d4. At nag-rook fd8 naman dito si Wesley at isa pa rin pong X mark. Dapat daw ang tira ay, grabe, ito na pala. O, para matutunan po natin mga practical approach. Kainin na pala yung knight. O, yun ang mga practical, no? O, takes. O, pa-quality down pero nananatiling matibay ang e4 at ang bishop na nasa gitna at walang papasukang sapat. Ang puti pa. Tapos, ayun, may mga ganun pala. Na-miss ni Wesley ito. Ganda. May sacrifice bishop na kapag kinain nga naman mga kamatsas, ayun o, makukuha. May kuha eh. Ayun o. O kahit quality down dito, 5 versus 7 pawns. Pero feeling ko pag naka F5 dito, tingnan nyo po yung pawn chain. Tingnan nyo yung tibay ng pawn chain no? Hanggang dun sa bishop. Tapos makaka E5 pa. Tibay niyan. Naku po, grabe. Tibay niyan. Black is winning talaga pagka ganitong situation. Okay po, sana makuha natin yung mga ganitong teknikan. Yung mga practical approach na okay lang magpa-quality down, pero make it sure solid ang magiging pawn structure at walang sapat na papasukan ng kalaban or gulo-gulo man ng mga atake. Balik tayo mga kamatsas. Kaso ang ginawa dito ni Wesley ay nag-rook fd8, nag-battery, mukhang nagbabalak na dito kakain sa bishop. Magpapa-quality down din siya pero sa bishop kakain, hindi sa knight. Yun ang balak. Pero nag-b4. b4. Okay. Dinipensahan muna. Pinatibay muna ang knight. Nag-g5. Ayun mga kamatsas. Ito kasing g5, gustong alisin ni Wesley ang ugat na f4 na nagpapatibay sa pawn e5. Gini 5 niya ngayon. Pero nilagyan ng bad move. Kitang-kita po. Hindi ako naglagay ng bad move niyan. Ang strong computer engine. Dapat daw po ang tira, ayun, ituloy na ang amba. Pag inamba, ituloy. Kain na pala. Yan ang practical approach. Tapos dito kakain. Ayun. Yan pala, no? Okay, para threat din yun. Halimbawa, kumain naman dito. Dito kakain. Ayun. Okay. Tapos, syempre, nakathreat yung knight, no? Pagpalagay ng itakbo natin, knight g3, tapos bishop h6. Ayun, threatening yung pawn sa f4. Okay, quality down pero bishop pair, dalawang matulis na espada yan mga kamatsas. Masasabing hindi mainam sa puti. Nakakatakot sa puti yan. Balik tayo mga kamatsas. After b4, okay, balik tayo sa ginawa ni Wesley, g5, Gini-3han lang. Napakagandang decision naman ito. Kasi pag kinain yung pawn f4, may kahalili, mananatiling solid ang f4, mananatiling solid pa rin ang pawn e5. Tama yung g3 approach. Huwag kainin naman yun kasi kitang-kita naman pababagsakin yung pawn e5. Mapupunit ang sentro ng puti. Balik tayo. Ayun! Wala na. Tinuluyan na ni Wesley. Takes. Ayun. Yun nga lang kaibahan nito mga kamatsas. Committed na yung g-pawn. From solid g6, committed na to g5. Yan ang medyo nagpaalangan sa posisyon na to. Nag-a3 muna, dinipensahan ang pawn b4 at in a5, pinuwersa ni Wesley, basagi na kagad at kinain lang. Nag-queen b5, okay, so yun ang purpose ng basag, bagamat libre pero may queen b5, double attack. Nag-rook c1, dinipensahan muna ang knight at nag-bishop c4, kinovera ng dumidepensa. Nag-rook c2. Ha? Takes. Grabe naman yung nakita ni Sina. No? Grabe yung pagka-abstract yun. Kinain po yung knight. Yun nga lang, meron ding grabe. Ang nasa isip ko ito lang eh. Oo nga no. Ang nasa isip ko ito lang. Yan lang kasi pagka kinain po ito, may kain doon, queen takes c5. Pero may rook d2 check. Yun, may ganun pala no. Kapag nag-king h1 ilag, and then queen takes a3. Threatening, mga ganun-ganun gulo-gulo-gulo. Ayun. And yung rook ay magiging powerful sa second rank.
Okay, gets na po, gets na. Medyo ano lang. Medyo malalim lang ano. Pagka dito, rook d1 ang good move. Nakapin. Yun pala ang dapat na gawin ano. Yun, nag-queen takes a5 na lang. Ha? Teka muna mga kamatsas ano. Teka po muna. Ba't hindi nag-rook d5? Para yung queen may depensa. Kakainin lang, kain-kain, tapos may check, baba, may a6. Yun na nga. Malaon yung a-pawn pa ang nakapuwing sa posisyon na to. Hindi makagalaw dahil nakapin. Dalawang tira na lang. Pag di naman inawat yan, magpo-promote na. Iyakan time. Ito na, obligado. Tapos kakainin, kain, tapos kain ang pawn. O boss, super losing ang black dito mga kamatsas. Okay. Balik po tayo sa ginawang queen takes a5 ni Wesley. Nakuha ng buong buo ang tore niya at nag-bishop d5. Okay, para ma-stop yung paparating na check. And yung bishop ay dinidepensahan yung pawn sa e4, yung pawn sa c6. Yun nga lang po, bishop pair versus two rooks. Double quality down si Wesley. Double quality down. Nako po. Malala na yan, masakit yan. Dalawang tore yan, ano laban ng dalawang bishop? Mahirap. Nag-h5, ayun. Ang gusto nang mangyari ni Wesley, i-h4 niya no para punitin pero yun nga lang po ang malungkot dito sa side ni Wesley, kulang na ang pyesa niya. Wala nang tore. Bishop, kapos pa rin ng jab lang yan kumpara sa dalawang tore na pwedeng maka-uppercut and hook. Jab lang ang pwedeng maabot niyan versus sa mga tore yan na malungkot na nakakaiyak ano. So, nananatiling hanging ang pawn sa g5 kasi nga po pag kinain, anytime may bawi naman sa pawn e5. At nag-h4. Para maiwasan na yung mga gulo-gulo, inukupahan na at hindi na intayin pang makabasag pa ng mga ganyan-ganyan. In h4 na, g4. Syempre naman, walang karapatan dito na ang black ay magkain-kain pa dyan. Pag kinain niya at puntahan ng dalawang tore, ang mabubuksang g-file, iyakan time. Kaya, obligadong isara na ng isara ni Wesley. At nag-queen c3. Syempre, paglamang sa pyesa, ika nga ni coach, daanin sa sabi, daanin sa yaman. Dinadaan na po sa lamang na material. Obligadong umiwas. Walang karapatan naman na makipag-exchange. Dalawang bishop laban sa dalawang tore. No match yan. No match na no match ang mangyayari. Nag-queen c5. Habol-habol talaga. O, threat. Queen b3. Okay, sumundot naman ngayon si Wesley. Sa mga pagkakataong makasundot-sundot pa for the last moment, nag-queen c3 ulit para walang gulo-gulo. Queen b5 ulit. Ayun, sa inis ni Sina, ibinalik na po yung isang tore but still, quality up pa rin. Kain, check, harang ng bishop. Kasi po kung aangat ng king, may check, baka maubos yung mga pawns eh. So, bishop f8, pero nag-queen f5 pa rin. Desidido ang batang ito ng mga likot talaga at pilitin ang laban. Nag-queen d3, atake sa tore. Check muna. King h7. Okay, kain. O boss. Ayun, sabay tago ang tore doon sa tabi ng king para hindi na makulit-kulit pa ng queen sa kakatret. At nag-push e3 na para kahit papaano makaprogress. Nag-e6. Okay, para yung bishop manatiling barado. Nakita niyo utak ng batang ito, no? Sabi ko sa inyo eh. Future star talaga tong batang ito. Parang si ano pala to, si Alireza Perusia. Si Perusia nga pala, galing sa Iran yon bago lumipat ng France, ano? Oh, grabe tong Sina na to. E6. Kinain. Kain. Okay, barado yung bishop, oh. D4, ayan, pinapagapang na lang ni Wesley, no? Na at least, maka-progress. Pero A4, iyan naman ang papagapangin dahil yung E2, no worries. Dalawa na po ang nagko-control dyan. Queen G6, ayun, malakas ng hinamo ng queen to queen dahil ang threat dito ni Sina ay mag-D3, magpo-push. O, anong decision dito? Queen E5, umilag lang. Okay, para i-threat ang pawn sa D4. Napaka-perfect ng tirang queen E5. Bishop G7, dinipensahan, pero may capture naman sa E7 na naiwanan ng bishop. Di pa rin makatulak eh, no? Di ba katulak? Anytime may kain doon sa E3. Queen G4. Queen G4, ano plano? Aga, ganon. Tapos ganon. A5. Queen F3, ayun na, gaganon na. F5.
F5. Bakit? May ganun ba? Kinain. Okay, dahil hanging libre. A6. Naku po, oo nga. Queen F3. Queen B7. Hamon. Kinain na. Kain. Bishop E5 para pigilan ang paparating na promotion at nag-rook E2. Para hindi makatulak, hanging ang pawn sa E3, King F5, King G2, King must be active. Endgame na po. Ini-stop muna ni Sina yung any progression na gagawin dito ng Black. Gusto kasi makaganon eh. Gaganon si Wesley tapos ganon. Natalo po si Wesley. Ito po ay first round pa lang ng elimination. Di ba po dito sa play-in, laging kumukuha ng top 2 at para papasok doon sa cycle na kung saan nag-iintay po sila Magnus Carlsen. Ayan, okay na, dali po si Wesley. At ang susunod po nating i-analyze ngayon, wag muna kayong bibitaw mga kamatyas. Please subscribe this channel sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Ang laban naman po nila Dubov and Sina Movahid pa rin. Out muna tayo kay Wesley. Uubra na ba tong batang ito sa agresibong atakador? Sinasabi nilang malam Mikhail Tal na banat ng Dubov na ito na taga-Russia. Pag-aralan natin. White dito si Danil Dubov. Ayan. Dalawa lang yan. Mikhail Tal ang kauuwian o Danil Bugbog. Yan yung naririnig ko, no? Danil Bugbog daw eh. Okay, tingnan natin. Ang ginawa dito ni Dubov, nag-D4. Knight F6 ang batang si Sina. C4, G6, Knight C3, pa-King's Indian, E4. Ayun, isa na naman pong kakaiba rin ang binitawan ni Duboving. Dahil ang natural po dito, Knight F3, classical variation ng King's Indian. F3, same-ish. And Bishop E3, Bishop G5, Bishop E2 na pabitin muna. F4, 4 pawns attack. H3, Makogonov variation. Dami yan eh. Pero itong Bishop D3, anong tawag dito? Grabe to ah. Oh, halos bihira nang gamitin yan ah. Baka Dubov variation yan. Nag-castling, Knight GE2. E5, ayan, okay? Ang original King's Indian setup po talaga mga kamatyas, para sa inyo pong kaalaman, nag-E5. Panahon pa nila Kasparov, Fischer, E5. Pero pagka gusto mo ng Benoni type of position, mag-C5 ka. Pwede naman. Pa-Benoni na yan. Hindi na yan original King's Indian setup. Benoni, lagi naka-C5 eh. Pero itong E5, talagang original bloodline main ng King's Indian. Okay, nag-D5, kinulose po. Kinuklose talaga yan. Kasi po, kapag hindi kinulose yan, kakain dito ang black, tapos mag-rook E8, buhay na buhay ang diagonal kasi walang barang pawn at yung tore may threat, may pressure sa E4. Tapos yung knight later on, knight A6, knight C5. Yan ang mga paparating kung hahayaan ang black na makakapture po sa D4. Okay? Para po sa inyong kaalaman. Kaya, hanggat maaari, dini-D5 yan para kahit pa paano, barado ang bishop. Bubuhayin pa lang ng bishop yan later on. Nag-A5. Ayan. Ano purpose ng A5? Hindi po para pigilan ang B4 ng puti, kundi ihanda ang daraanan ng knight papunta sa C5. Kasi kapag ang knight nasa C5 na, walang pampaalis, pampaistorbo na B4 na tutungtong yung knight sa C5. So walang pampaistorbo dyan. Nag-castling at nag-knight C5. Okay, bookline na bookline pa pala ito. Nag-king H1. Ayan, prophylactic, no? Prophylactic move. Pass muna. Okay, kumbaga para makaiwas na rin sa mga diagonal attacks mamaya. Kaya nagki-king H1. So ito, bookline pa rin po, no? Bishop D7, develop. Ayun, at yan ang lumalabas na bago naman sa bakbakang ito. Dahil ang natural knight C5, maraming gumawa niyan. At isa pa, knight to H5. Itong knight H5 para maka F5 na. Usually po kasi mga kamatyas, kapag ang pawn nasa E5 sa ganitong situation ng King's Indian, maganda laging ang pawn sa F7 maihatid sa F5. Napakaganda niyan kasi pang pressure sa king side, pang paatake. Okay? Natural theoretical pattern yan ng King's Indian. Pero itong ginawa ni Sina, nag-bishop D7 muna. So novelty. Nag-F3 ngayon si Dubov. Bakit nag-F3 naman? Bakit nag-F3?
para extra support. And medyo questionable sa akin to. Bakit gumaya? Para maiwasan din yung gano'n. O, tingnan natin mamaya. Nag-King H8. Ayun. Grabe. Mga waiting moves na malalalim Bishop G5. Queen E8. Umilag lang sa pin. Kasi gets ko na. Okay. Kaya gumanon mga kamatsas, yung Judith Polgar idea, ginawa ni Polgar dati imbis na sa H5 ang punta para makatulak ng F5, Knight G8, babalik muna. Pansamantalang mamimigay ng isang tempo, pero ang pinaka-importante, yung pawn sa F7 mailagay sa F5. Basado. Judith Polgar's idea yun Ginawa ni Polgar sa King's Indian yun dati. At sumikat yun sa buong mundo. Maraming gumaya nun ng mga grandmasters. Okay, kaya nag-Queen E8 para makailag, makaganon na. Nag-Queen D2 naman. Ayun. Polgar's idea, malupit tong batang ito. Mukhang nagbabasa talaga ng mga theory. Nag-G4. Okay, ginamit naman ni Dubov ang Makogonov's idea. Ang idea po ni Makogonov, yung wag palayain o wag makatira ng malaya ang F5 ng black. Kasi pag nakaganyan kasi yan ang buhay niyan nakakabasag yan So ito Makogonov's idea at Makogonov's pattern nakakabulol Makogonov's. Malupit ka Makogonov. Ayan. So nag-Knight C5 muna. Pinireno muna. Wag muna. Bishop C2. Nag-B5 si Sina. Ayun. At hindi po nagustuhan ng computer ang biradyaan sa kabila. Bad move. Kung accurate po ang pag-uusapan, ituloy ang dapat ituloy. Yan. F5 pa rin talaga. Kasi hindi naman po talaga ito yung original Makogonov Idea lang ni Makogonov pero iba pa rin yung naka-H3 yung sinabi ko kanina sa bago magsimula ang laban. Iba talaga yung original idea ng Makogonov dito kinumbine ni Dubov medyo parang magulo na. So F5 pa rin ng tira pala. Pasabog pa rin. Kain. Sapat pa rin naman Okay pa rin naman Okay. O balik tayo mga kamatsas Nagkaroon po ng Mekus idea. Pero bini-5 dito ni Sina. Kinain. Siyempre, kailangan mag-react. Kakainin kasi. Bishop takes. Takes. Ayun. At nag-B3 para kasi nakahanging ang pawn sa B2. Bini-3 muna ni Dubov para wala na siyang problema sa pawn na makain pa yung B-pawn. Pero binadmoban po ng computer. Accurate, Knight C3. Bakit? May kulong ba? Silipin ko lang po mga kamatsya pag kinain ito, Rook FB1. Pagka gumanon, Bishop E3. Ay, grabe. May mga ganun-ganun pa pala, Biglang pepreno na parang, kulong ba to? Halimbawa gumanon. Sige nga, hinahanap ko yung kulong Ganon. Okay. Okay, gets ko. Ang purpose po ng Bishop E3, kasi hindi pwedeng gumanon. May kain doon sa F3 hanging. So, ang purpose ng Bishop E3 para makover yung option to take the pawn F3, tapos Knight B5. Long lights. Doon makukulong ang queen. Ayun, Kaya kahit gumano, may ganun Obligadong magpa-quality down na ang black. Ayun. So, winning na rin po talaga ang white. Isolated pa or misplaced. Ayun ang tamang term. Naka-misplace yung queen at nagbabadyang makukulong po yan. Okay. Balik tayo mga kamatsas. Alright. Okay. Biniti rin ni Dubov Nag-Rook FB8. Rook B1, okay, abang-abang lang. Nag-Queen E8, bumalik. Kasi matitempohan lang din po ng Knight C3. So, inilag na yung Queen sa safe square. At nag-Bishop E3. Bishop E3, kakainin ba to? Ayan, meron kasing kumakain ng ganyan Kinakain yan Queen F8, grabe yung mga kunat-kunat ng batang to King G2. Bishop H6, hindi lang pala kunat yun. Okay, gets ko na. Idea ay i-exchange ang bad bishop. Bad po kasi yan. Considered bad bishop yan. Kahit naka-fiangketo yan. Bad bishop, barado kasi. Exchange yung bad bishop sa good bishop. Yun pala purpose ng Queen F8. Additional na support para maka-bishop H6. Genie 5, syempre. Syempre naman. Huwag pong kain ng kain dyan. Mga kamatsas, papabor yan sa kalaban natin. Okay? Dapat ma-realize natin yung ano yung tamang decision. Bishop G7 bumalik and in H4 para may balak din pong mag-H5 at maka-form ng strong attack sa king side. At nag-Knight E7. Binuhay na yung natutulog na knight. Siyempre tulog.
H5, dire-diretso pa rin dito si Dubob para kung kainin man, kahit libre yan, isang Rook H1 lang po, madaling mabawi yan. May atake pang magagawa, nako, tagos-tagos ang pressure attack doon sa King H8. At nag-King G8 na. Bakit po? Pag di po malagyan, mag-H6, kulong ang bishop, one piece down yan. So, kailangan mag-King G8 para kung gumanon man, may aatras ang square sa H8. At nag-Knight G3, okay, support sa pawn H5, at nag-C6, ayun na. Binasag na. Naalala ko yung laro namin ni Alireza Perusia. Naglaban na po kami ni Perusia eh. Dumayo siya dito sa Pilipinas noon. Manny Pacquiao Cup. Asian Continental. Oo. Nagbakugunob ako sa kanya, white ako. Naalala ko yung C6 ni Perusia. Talo ako mga kamatsas. Natalo ako pero ang gulo ng laban, sinakripisan ako ni Perusia. Na-upload ko na po yun sa dati ko, no, nasa playlist ko ng My Memorable Games. Panoorin niyo po kung gusto niyo ma-review. Yung King's Indian Battle na nilaro ko kay Alireza Perusia. Hindi ko nakita yung niya eh. Yung sacrifice niya. Ang lakas. Okay, C6. Pambasag sa D5. At kinapture ang G6. Ayun, mali ang decision ni Dubob. Maaga pa siguro. Dapat daw, kainin na talaga to. Kain, sabay, push D6. Yun pala ang tira. Yun ang tears. Rook D8, sabay H6. Naku, nga lang, malawak yun. Malalim yun. Pero kinain ni Dubob. Kumbaga, minamadali niyang buksan yung H-file. Yun ang basa ko dito eh. Kinain din ng pawn. Ayun, sabi ko na eh. At ang plano dito ni Dubob, for example, Rook H4 and patong sa H-file maka-atake doon. Makapag-create siya ng malakas na pressure sa H-file. Pero nag-Queen C8, ayun, nawindang na rin ang batang ito. Nawindang, Bakit kaya purpose nun? Dapat daw po is kain, tapos Knight D7. Ayun. Yun ang gustong gawin, ng computer. Pero nag-Queen C8, Rook H3. Dapat daw, ito talaga grabe kahapon pa pinapakain to Kain D6. Hindi makita-kita ni Dubob yun. Oo nga, practical approach, Kain, sabay push. Grabe, sayang yun, Rook H3. Ayun, wala na. Iba ng usapan to. Grabe, ang bilis magbago ng basa ng position, Wala na, pag kinain to, may queen na eh. Kain, at nag-A4. Yun, para makagulo-gulo po, Kasi bago pa dumating ang malakas na mga form of attack na gagawin dito ni Dubob, ginugulo na kagad ng batang ito. Ayaw niyang pa-concentrate ng isip ni Dubob na parang siya na lang ang aatake. Nag-B4, okay? Close lang, wag kainin. Knight D7. Bishop E4, okay? Extra support sa pawn D5. Kasi meron na rin pong kain dito. Imagine niyo po, may kain dito. Pag kinain yan, hanging yung bishop sa C2. Kaya iniwas na rin, pinang extra support na rin sa pawn D5. At nag-Knight B6. Ayun, may paparating na double sa C4. Talagang makulit yung black, Makulit. Hindi baka ganun-ganun ang malaya. Laging may pangulit. Wala, sa inis si Dubob, kinain na yung knight. Rook takes. Tapos nag-Rook C1. Ayun, okay, paalis muna sa C-file kasi nakaporma yan dyan eh. Queen D7, in A3 muna para establish yung pawn sa B4. Wag babagsak yan. Kumbaga, pag-iingat. Pero ni Rook C8 na. Okay, agaw sa C-file. Rook H1. Nagbago na po ang isip dito ni Dubob. Hindi na niya itinuloy ang atake niya sa H-file. Bumaba na lang to support the rook na napaka-importante ng role sa pintuan ng C-file. At nag-Rook Rook B8. Extra support din sa tore. Nag-Queen D3. Bishop F8. Kunat Bishop F8. Anong plano? Lilipat ba dito mamaya yan pag alis ng knight? Nag-Knight F1. Blanderations! Narinig nyo na naman ang sigaw ni Kamatsas. Blanderations. Bakit nag-blunder? Bakit blunder itong tira na to? Nag-collapse bigla si Dubobing. Equal na equal ang position. Tinan nyo, wala namang ganun kalaking lamang ang black eh. O tinan nyo, equal naman eh.
Equal lang. Ang tira daw dapat, Rook C6. Yun ang mga malupit. Naalala ko si Petrosian dyan. Teka muna, bago natin puntahan yung Bloody Ratios ni Dubov. Naalala ko yan ang mga tira ni Petrosian, Tigran. Former world champion, mahilig sa ganyan. Pinapasubo yung tore sa knight. Pero may sapat na katwiran naman. Halimbawa, kinain-kain. Halimbawa, mag-queen na... hindi pala, Bloody Ratios pala yan. May bishop D5, talo ka agad. Pag iwas ang queen, may kain doon. Halimbawa, mag-queen D8. Yun. Yan ang mga tirada ni Tigran Petrosian, mga kamatyas. Sino nakakilala kay Tigran? Comment down below naman. Okay po, pasubscribe na rin. Sa mga di pa nakasubscribe. Okay, balik tayo sa Super Bloody Ratios na ginawa. Bakit naman Bloody Ratios? Kung kayo po ang black dito, kita nyo ba? Simple lang yon. Sige nga, isip kayo konti, tutuloy natin. Ayun, naku, malinaw ang mata nyo, nakita nyo. Sa mga di po nakita, yun lang. Baka malabo mata, no? Yung tore po na-disconnect kasi sa pagkakadepensa sa tore. Goodbye! Sabay ganun no? Goodbye ang tore, mga kamatyas. At nag-win dito. Buong pinalunok yung isang tore. Lungkotizers. Lungkot bigla yung puti, King G3 para makaiwas. Iwas na lang. Knight F5 check. Takes. Napakahirap maglaro ng walang isang tore ba? Kulang ng isang tore. Ayun. At dito po, napasuko si Dubov. Malupais, mambiktimatize tong batang ito. Malupais. Ito po. Ito nangyari. Ito istorya ng kanilang results, ranking. Tingnan nyo po. Ayan, ha? Kahit na may mga pictures, tatanggalin ko pa ba? Tanggalin ko yung kay Dubov para kahit papaano makita nyo kay Movahid. Okay, pero yung score blocker ko na nakikita nyo yung blue, kahit di ko naalisin yan, kita nyo naman Okay, sa elimination po kasi ang nag-champion itong batang si Sina Movahid sa score na 7.5 out of 9. Dito kasi, kailangan ng kunin top 2. So yung champion, okay na, wala ng playoff. Pero yung nag-second and third, pinaglalaban. Kaya ang naglaban sa playoff, Fabiano Caruana, Daniel Dubov. Pero, ang maganda nito, buhay pa rin si Dubov dahil siya ang nanalo naman against Fabiano Caruana. Siya ang nanalo over Caruana at silang dalawa ngayon ang ipapasok po doon sa mga nakapasok na sa play-in 1, play-in 2. Sa play-in 3 sila ang qualified. Dubov and Sina Movahid. Pero grabe po itong Movahid na to, talaga grabe. Mala alire sa Perusia, parang malakas pa kay Perusia nung araw to. Sa Iran, malakas pa. Ayan si Wesley Pangilan sa elimination, bumagsak po ng pang number 18. Ayan, kasi dalawa talo niya 3. Talo siya kay Muradi, GM din yun, at kay Vijit Guradi ng India. 3 po talo niya Ayun, kaya Intimano, hindi na siya nakapasok agad sa playoff. Yung play-in 1, play-in 2, pareho siyang playoff di ba? Kaso natalo siya dito sa pag naglalaban na sa qualifying match, doon siya natalo Yan Ayan, okay? Dubov ang aasahan natin and Sina Movahid para sa sa Grand Finals Pero meron pang play-in 4. Baka mag-try pa si Wesley sa pang-4 na pagkakataon, baka makuha na niya. Pero napakahirap po talaga kasi tingnan niyo mga sumasali. Caruana, Artemiev, ay nako, puro mga mamaw din sumasali, qualifying eliminations pa lang para makakuha ng top 2. Madugo na. Okay, sana po natuto kayo mga kamatyas at na-inform po kayo dito sa ongoing na schedule ng Chess.com Open 2026 at kung kayo po natuto at hanggang sa pagkakataong ito nandyan pa rin kayo, comment naman po dulo at natuto kayo. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates, God willing.